So, magandang hapon po. So, it's good to be back. Medyo, itaas natin ng konti. Amen. So, it's good to be back in our afternoon service. And salamat po dun sa mga bumalik. And praise God also for those who stayed, from our morning service. So kung napapansin niyo po, so we are doing our meditation, our message from the book of Proverbs, chapter 10. And I encourage you po to use the book of Proverbs sa inyo pong devotion, Bible reading, one chapter for each day of the month. And not just read a chapter, but spend some time meditating and even memorizing ito pong Proverbs. Kasi maigsi lang po. Okay? So, you could think of this as spiritual food. Parang snack. Okay? Na kahit hindi bubuksan yung Bible mo, you can easily remember what Proverbs is saying. And this will serve as a very, sabihin natin po, healthy and satisfying for our soul. So ngayon po, titingnan po natin verse 6. So we are here now in verse 6. Blessings are upon the head of the just, but violence covered the mouth of the wicked. Blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth of the wicked. So, very short. So, if you keep repeating it, malamang mamememorize po natin yan, as many of our students before did. So, titingnan po natin dito, yung mga contrasts. Okay? Because this has two parts po, So, ang naghahati po rito, yung conjunction, but, okay, blessings are upon the head of the just, but, yung second part, violence covers the mouth of the wicked. So, we'll explain kung ano yung ibig sabihin ng blessings on the head of the just and violence on the mouth of the wicked. And then we'll make, applications. Okay? So this would have three points na makukuha po natin. So ano po yung sinasabi ni Solomon dito? Blessings are upon the head of the just. Diba? Ano yung blessings na sinasabi niya rito? So we all want blessings, diba? But there are material blessings. There are spiritual blessings. There are financial blessings. Okay? She okay? Sige po. Pero ito pong blessings na ito, and of course, praise God from whom all, di ba? All blessings flow as we sing sa ating pong doxology. So, lahat po ng blessings come from the Lord, and He added no sorrow to it. Pero sinasabi po dito, it's upon the head of the just. Ito, plural, blessings. So, marami. And ang object po rito, of this blessing is the head. Okay?
the head of the just. Now, siyempre hindi lang ibig sabihin yung one part ang nabibless but this speaks of the whole person. Okay? So the just or the righteous are those who trust in the Lord. Now, the head, okay, is the most important part of the body. Kasi andyan yung eyes, okay? And in the eyes, of course, you have the apple, or the pupil. So, pag meron danger, so oftentimes we cover our head, our eyes. So, in our head, you find the five senses. Okay? Yung mata, yung tenga, yung ilong, of course, the taste, and of course, yung touch also, because it has skin, so mahalaga yung head. So, head also receives anointing. Okay? So, if one is chosen for a specific honor, so dito po binubuhos sa head, okay, yung oil. And of course yung crown, okay, for a monarch, is placed on the head. So ang dami, okay? I wouldn't say po na to be dogmatic na ito lang 'yon. But let's siguro ilagay natin yung blessing na pinakamahalaga sa lahat. Okay? Na kailangan makuha natin, And of course, in the head, you have wisdom. Yung karunungan. So wisdom, Proverbs chapter 1 verse 9 tells us, is an ornament that adorns the head. Okay, and also in chapter 4 verse 9. So ito ay parang nagpapaganda. Okay, it's a decoration. Of course, that's figurative. Okay. Pero wisdom is one of the good gifts that God gives freely to those who trust in Him. Di ba? Kaya nga si Solomon, di ba? Nung tinanong siya ng Panginoon, ano bang gusto mong bigay ko sa iyo? He could have asked long life or health. He could have asked riches or honor. Pero alam natin kung anong hiningi ni Solomon. Wisdom. And that's the kind of blessing, that God wants to give the righteous. And for all those who ask for wisdom, sinasabi po ni James sa James 1:17, ayun nga po, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom is no variableness, neither or shadow of turning. So yung isa sa mga gifts dito, that God gives freely is yung ito pong wisdom. So verse 5, so yun po yung nasa isip ko, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given to him. So, if there's anything na dapat nating hingin sa Panginoon, na alam natin gusto niya ibigay sa atin, kung so papiliin ka, halimbawa kung merong choose the best answer. Ano gusto mo? Bahay, $1 million, o wisdom? Hirap, So, pero God gave Solomon, hindi lang yung wisdom, but, riches and peace. Di ba? So, ibig sabihin lamang po, let's ask for the greatest blessing that believers can receive for the Lord.
Kasi po, what is riches and honor? What is long life? If you don't have wisdom, diba? It's meaningless. Okay? At ito nga ang problema po, ano, ang mga parents, they work hard at iniisip nila, pag wala na ako, meron ako may iwanan sa mga anak ko. But they did not teach their children ito pong wisdom. And so what's the point of leaving treasures to fools? Mga mangmang, di ba? And yun nga po. Any riches that we have will be worthless, meaningless, unless you have wisdom. So wisdom is beyond education or being intelligent. Kasi isip naman basta nakapag-aral, no, not necessarily. Okay? Kasi itong wisdom na ito comes from trusting in the Lord. Okay? So kahit high school graduate ka lang, di ba? Mas mainam pa 'yon kaysa sa isang nakapag-aral pero nagtitiwala sa sarili niya at hindi sa Panginoon. And so let's desire this blessing on our head to those who are just or righteous. And once again, tandaan natin, pag sinabing righteous dito, hindi lang yung mabait, but they are those who are trusting in the Lord, by which they become righteous. So, dapat kasama ito palagi sa prayer natin every day. Lord, give me wisdom. Diba? Ano mang gagawin ko ngayon? Ano ba yung tamang decision na gusto mo? Ano ba yung kalooban mo? And let's thank God, that He freely gives this wisdom. And let's pray, that we will trust in the Lord and lean not to thine own understanding, so that the Lord will be the one to receive glory and honor for the blessings na binigay niya po sa atin. Okay? So, as I've said, blessings can mean a lot of things. Okay? But gusto ko mag-focus tayo dun sa spiritual. Now, yung opposite po, but violence covered the mouth of the wicked. So, dito po, i-compare po natin, yung mga contrast or opposite. You see, blessing, ang parallel po ng blessing, is violence. Okay? So, parang yun ang opposite. And the parallel of the head is, meron pang isang body part na binagat dito. The mouth. Okay? And of course, we all know that the opposite of the just or righteous are the wicked. Okay? So, ano po ang sinasabi po rito? Okay? That yung kabaligtaran. Okay? So, dapat minsan mas naiintindihan natin yung isang idea. Diba? Kung babaliktarin natin. Dito po, ang kabaligtaran nito pong blessings upon the head of the just is violence covering the mouth of the wicked. So that's our second point po. Obviously, that's the half of the proverb, that there is violence of the wicked. Okay? So, ano ba yung violence, which is the opposite of blessing? Okay. So, mahirap pong maintindihan, and of course, if we just go with our own understanding from the language that we use, you'll come up with something na I'm sure na totoo and also helpful. Kasi isip natin, ano ba yung opposite ng blessing, di ba? Curse. Okay? But here, ang
ang parallel po ng blessings, is violence. Okay. And it covers not the head, okay, but the mouth. Not of the just, but of the wicked. So pag sinabi nating violence, ang unang-unang pumapasok sa isip natin, yung mga ano ba to? R18. Okay, di ba pag may warning sa TV, babala sa mga magulang, di ba? Ang susunod na palabas ay may mga marahas. Okay? So hindi dapat panoorin ng mga bata, okay? Kasi violent, okay? Hindi lang sa, of course, yung nagsasakitan, di ba? At may namamatay, there's harm, but also violence in the mouth. Kasi they're using words na hindi dapat marinig ng mga bata. And it may cause stress, okay? When you hear, these words, hurtful words, okay? Yeah, so just from the word violence, so makukuha natin yun from our own experience. Pero wala namang MTRCB nung panahon ni Solomon. So I don't think we should just go there po. So ano po yung ibig sabihin po rito? Violence is covering the mouth of the wicked. So this has something to do with lying or not telling the truth. Or deception. Yes, okay, magsalita ka ng masakit, violence, yeah, that's also not good. Pero what the wicked is doing here is that he's using his mouth, okay, yung kanyang pong speech, to hide. Okay, kaya nga cover merong deception. Merong panlilinlang, merong pong lying. And that is violence. In fact, I looked up, the Hebrew word, used 60 times in the Old Testament for violence. You know what the Hebrew word is for violence? Hamas. Okay. Yeah, I'm not kidding. Okay? So if you have a Bible po, and you could look it up sa concordance, the equivalent of violence is Hamas. So, wala sa isip ni Solomon yun, syempre. Pero sa atin, ano ba yung Hamas? They are a terrorist organization. So, kung isipin mo, someone who is lying, someone na nagsisinungaling. And ito po, nagsisinungaling for the purpose of getting some gain. Okay? At yun nga po ang isang bagay na nakakatakot po sa panahon natin ngayon. Truth is no longer important. Diba? Ang daming kasinungalingan. Ang ibang mga tao, nagsisinungaling lang. Wala lang. Gusto ko lang, mag-spread ng fake news. But there are those who deliberately conceal, yung kanilang deception and hiding behind words. Diba? So ngayon, kita mo po ang mga tao, diba? Makakuha lang ng konting pera, di ba? They will scam. Some of you experience that, di ba? May magpapanggap, di ba? Yung pala, hindi pala siya yun. Papadalan ka ng link, okay? And magpapanggap na ate, di ba? Di ba? Meron ka ba dyan? Di ba? Akala mo naman, oy, kilala ko ito Di ba? So, they're using now yung technology. Okay?
to scam people. Okay? And even churches, di ba? Hindi na sila natakot na ito mga lingkod ng Panginoon. Yung pinagsisinungalingan nila. Kasi nga po ang katotohanan po, is no longer important. People are so used to lying, dishonesty, that, okay lang yan kasi hindi lang naman ako eh. Di ba? So, it's going to get worse with the progress of what's this, the artificial intelligence, or AI, di ba? So hindi mo na nga kailangan ng di ba? Ngayon, you could write things that hindi naman galing sa'yo. You could write, books, or sermons. Okay? Minsan mas maganda pa, di ba? Just, a few short, clicks. Di ba? Kaya lang, hindi naman totoo. And I think if the Lord will allow me to live long enough, I think I will be able to see yung time na lahat ng bagay maging artificial na. Di ba? Na ang tanong ngayon, dati ang tanong ngayon, babae ba yun, lalaki? Di ba? But I think we will see soon enough na magiging tanong, is it human or not? Di ba? As I've said this morning, you don't need to be a Christian to write a Christian song. Because ngayon po, mga robot. Okay, robots are, making these, yun nga po, chat GPT, di ba? Kung gusto mo mabilis, ito na. Sermons. Hindi kita kailangan mag-aral. Type mo lang. Bigyan mo ako ng message, Proverbs chapter 10, verse 6. Okay? And I promise you, I didn't do that. Okay? Pero you could do that. Okay? And it's not human. So, yun ang problema po, it's artificial. And I think darating na yung panahon, na kahit yung kausap mo, artificial na rin. Robot. Okay? Na mukhang tao talaga, mahawakan mo, di ba? Pwede mong bilhin, di ba? Gusto mo magkaroon ng boyfriend na wow, ang pogi naman ito, di ba? And then, maganda magsalita. Pero, it's happening already actually, It's happening. Mga deep fake. And now they're creating, robots. And lately they have, if I may, digress, with the development, may na-discover silang ngayon, a new state of matter, or some say a new element, yung topological microprocessor or superprocessor that can, solve, equations millions of times faster than any supercomputer.
So Microsoft has already developed that. Okay, although parang ganito kalaki yung chip. And then you apply that to solve problems. Okay, AI. Okay. Yung DeepSeek helps you make financial decisions in the market using AI and this supercomputer. So, it's here already. At kung tayo po hindi natin papahalagahan yung katotohanan sabihin natin okay lang 'yan. 'Di ba? Gusto niyo ba na ang magpi-preach sa inyo rito robot? 'Di ba? Yeah, kamukha ni Pastor June. Baka mas mas okay pa magsalita, 'di ba? Hindi napapagod, mas magaling mag-preach, 'di ba? Hindi nagkakasakit, hindi tumatanda. Okay? Gusto niyo ba ng robot na pastor? 'Di ba? Walang sweldo, walang support, pwede. Kasi robot naman yan Pero yun nga po, ano ba yung pinaka-importante sa lahat? Truth. Okay? Honesty. Just because sabihin natin, it works better. At merong mga makukuha ka na profit or advantage. So, mas mahalaga talaga. Kasi sino bang niloloko natin? And so, if you go against truth, that is considered violence. Okay. So the violence of the wicked here has something to do with deception. Okay, yung pandaraya, not telling the truth for the sake of getting something. So kaya nga po ang prayer natin sa Panginoon, that will always be honest. Okay? And love the truth. And speak the truth in love. So dito sa dalawang parts na ito, blessings on the head of the just and violence that conceals the mouth of the wicked. So we could make, an application ngayon. And it is this, So wisdom is often expressed in words, and truth, is expressed also in words. So therefore, mahasay po natin, in conclusion or in application, words have consequences. Okay? The proverb describes not just what the wicked says, which is violence, but what happens to him as a result of his words. Diba? In other words, okay, hindi lang ang nahasaktan dito yung mga niloloko niya, yung pinagsisinungalingan niya. But ultimately, he hurts himself. Because words and actions have consequences. Okay? Because what bad things you say to others can and will happen to you. Ang tawag po dyan, retribution. Okay? Meron po yan. So kaya nga minsan pag ikaw ay na-scam, isipin mo na lang, number one, sana totoo, sana makatulong sa kanya yon. At hindi niya gagamitin sa masamang bagay tulad ng bisyo or what. Okay? So sana makatulong sa kanya. At pangalawa, sana hindi siya masaktan. Okay? Because sinasabi ng Bible sa atin, what you sow, you reap. Di ba? If you slander or lie to others, okay, pagbalik sa iyo, mas masakit. Okay? Because no one is immune to these things. So we make this application, okay, from
having wisdom, okay? At yun ang hinihingi natin sa Panginoon, ano? Sana magkaroon tayo ng wisdom to tell the difference. Okay? Ano ba yung totoo? Diba? Kasi madali tayong madali tayong mapaniwala eh. Diba? Magbasa ka ng social media. Totoo ba yan? We're not concerned about truth. We're just concerned na una tayo na nakaalam. Diba? At una tayo na magbalita. Pero kung totoo ba? So, yun ang dapat nating hingin sa Panginoon, yung wisdom to be able to tell the difference between truth and error or dishonesty. Because ito pong words na ito, have dire consequences, not just to the person who was lied to, but also, most of all, to the person who is lying. So, tandaan po natin, mga kapatid. Okay? Blessings or wisdom, that is what we want. So, let's trust the Lord with all our heart and lean not to our understanding. But violence covers the mouth of the wicked. Is a warning to everyone. Don't engage in deception. Don't engage in falsehood. Okay? Mahalin natin yung katotohanan. Because yung idea ng katotohanan, pag minahal natin yung katotohanan, diba? Thy word is truth. It means we love God's truth. And if we love the truth, okay, we will love the one who is the truth. And that's Jesus Christ. So kaya nga po, ang wisdom po in the book of Proverbs is a personification of Jesus. He is the true, wisdom na dapat po natin na ma-attain. Jesus is the wisdom of God. And if we have Him, so mamahalin natin po yung katotohanan. So like yung kinote sa Pilgrim's Progress of faithful when they went to the Vanity Fair, we buy the truth, and sell it not. So ang pinakamahalagang po natin, commodity, di ba? Pinakamahalagang information talaga. Ngayon po, niyanakaw yung mga information, di ba? Mahalaga yung information, pero pinakamahalaga sa lahat, is truth. And Proverbs tells us, do not sell the truth. Sige po. Let's pray. Thank you, Lord, sa inyo pong paalala sa amin. And once again, Lord, every day, give us the desire that we will always ask for your guidance, for wisdom, at alam po namin po, Panginoon, kung saan at kanino po namin matatagpuan ang karunungan. It is in your word, and it is in our Savior, Jesus Christ. So, Father, help us. Tulungan mo nga po, Panginoon, kami, na kami po, Panginoon, ay makita po namin, Panginoon, that not telling the truth does violence to ourselves. It destroys us from within. At dalangin ko, Panginoon, sa iyo na tulungan mo nga po, Panginoon, kami to always speak the truth, but with love. This we pray in Jesus' name. Amen.